Ang kaarawan ng kapitan. Sa isang liblib na baryo sa Visayas, nakatakda ang engranding selebrasyon ng ika-60 kaarawan ni Barangay Chairman Ernesto. Kilala siyang mahigpit, makapangyarihan, at mayaman sa kanilang lugar. Halos lahat ng residente ay inimbitahan, mula sa mga opisyal ng barangay, kabataan, matatanda, hanggang sa mga kapitbahay na halos hindi na lumalabas ng kani-kanilang bahay. Ngunit kakaiba ang araw na iyon. Simula pa lamang ng hapon, ramdam na ng mga tao ang malamig at bigat ng hangin. Ang langit ay natatakpan ng may itim na ulap, at ang mga uwak ay tila nagtitipon sa bubungan ng barangay hall kung saan ginaganap ang kasayahan. Habang dumadating ang mga panauhin, may mga taong hindi kilala ang nakikisalo. Mapuputla ang balat nila, mahahaba ang daliri, at tila walang imak. Sabi ng mga matatanda, hindi nila nakikitang dumaan ang mga iyon sa pintuan, ngunit bigla na lamang silang nauupo sa mesa, nakatitig sa mga putahe. Kap, ang dami niyong bisita. Pati taga-ibang bayan nandito, bulong ng sekretarya. Ngumiti lamang si Kapitan Ernesto, ngunit bakas sa kanyang mukha ang kaba. Alam niyang hindi ordinaryong mga bisita ang mga iyon. Ang pagdiriwang. Mabilis na kumalat ang inihandang pagkain, adobo, lechon, pansit, at matatamis na kakanin. Ngunit napansin ng ilang residente na ang mga misteryosong panauhin ay hindi kumakain ng mga pagkaing nakahain. Sa halip, tititig sila sa mga tao, lalo na sa mga batang tumatakbo't naglalaro. May isang matandang babae, halos puti na ang buhok, ang lumapit kay kapitan at mahina ang tinig. Ernesto, bakit mo sila pinayagan? Hindi nakasagot si kapitan. Pinilit niyang ngumiti at nagpaikot ng baso ng alak. Maya-maya, may sumigaw mula sa kusina. Ang isa sa mga kusinira ay natagpo ang walang malay, may mga kagat sa leeg na parang pinaglaruan ng mababangas na hayop. Ngunit nang dumating ang mga tao, wala nang bakas ng dugo, tanging malamig na katawan na lamang ng babae ang naroon. Ang paglalantad. Pagsapit ng hating gabi, inutusan ni Kapitan Ernesto na patayin ang mga ilaw at sindihan ang mga kandila para sa seremonyas ng pasasalamat. Ngunit sa dilim, doon na nagbago ang lahat. Isa-isang nagbalat sibuyas ang mga hindi kilalang panauhin. Ang kanilang balat ay nagbitak, lumabas ang mahahabang dila at matutulis na pangil. Ang kanilang mga kukoy hamaba na tila mga patalim. Mga aswang ang dumalo sa kaarawan ng kapitan. Nagkagulo ang mga tao, sigawan, iyakan, at habulan. May batang nahila sa mesa at muntik ng kagatin kung hindi lang nahatak ng kanyang ina. May lalaking nahulog sa hagdan, duguan, habang hinihila ng mga nilalang papalapit sa dilim. At sa gitna ng kaguluhan, naroon si Kapitan Ernesto. Hindi siya tumatakbo. Sa halip, nakatayo siya at ngumiti. Mga kababayan, huwag kayong magtaka. Matagal na akong may kasunduan sa kanila. Ang kayamanan, kapangyarihan, at ang mahabang buhay na tinatamasa ko, lahat iyan kapalit ng mga alay tuwing kaarawan ko. Ang pagtatapos, isa-isang nawala ang mga tao sa paligid. Ang sigawan ay unti-unting hamupa, at ang baryo ay natabunan ng katahimikan. Kinabukasan, ilang kalansay na lamang ang natagpuan sa barangay hall. Ang mga nakaligtas ay nagsasabing nakita nila ang kapitan na kumakain sa parehong mesa kasama ng mga halimaw, na para bang sila'y matagal ng magkaibigan. Mula noon, ang baryo ay iniwan ng karamihan. Ngunit tuwing sasapit ang Agosto, may naririnig pa ring musika, tawanan, at hiyawan mula sa lumang barangay hall, na para bang may malaking kasayahan pa ring nagaganap. Ngunit alam ng matatanda, hindi tao ang nagdiriwang doon.